Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2501 hanggang Kabanata 2510. Kabanata 2501. Dumating na ang ikawalong kapahamakan. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, ang kanyang mapupulang mata na parang sa mabangis na hayop ay diretsyong tumitig sa nakakatakot na gintong kidlat na bumabagsak mula sa langit. Lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang kumilos ng sabay-sabay, bumuo ng isang napakalakas na depensa sa ibabaw ng kanyang ulo. Boom! Sa isang iglap, ang nakamamanghang puwersa ng langit na pagsubok ay bumagsak ng tuloy-tuloy sa depensa. Dalawang hininga lang ang itinagal nito bago tuluyang mabasag, at si Yehan ay diretsyong bumulusok sa lupa dahil sa matinding lakas. Yumanig ng matindi ang buong paligid. Nakita ito ni Yecheni at bahagya siyang napakilos. Huminto ka, ito ang kanyang sariling langit na pagsubok. Kung makikialam ka, ang puwersa ng huling pagsubok na ito ay magiging mas malupit ng maraming beses. Mabilis na wika ni Emperador Liao upang pigilan siya. Walang panlabas na puwersang maaaring makialam sa kapahamakan. Kapag pinakialaman, lalo lamang itong lalakas at magiging mas nakamamatay. Ito ang batas ng langit, maliban na lamang kung nalampasan mo na mismo ang daan ng langit. Pagkarinig nito, nag-alinlangan si Yecheni, ngunit hindi na siya lumapit. Isa na lang ang natitira. Pilit na bumangon si Yehan. Halos buong katawan niya'y sugatan, ngunit ang alab ng pakikipaglaban sa kanyang madidilim na mata ay lalo pang tumindi. Isa na lang ang natitira, ang ikasyam na kapahamakan, at kung malalampasan niya ito, magiging isang pagpapala ang lahat ng paghihirap. Ngunit ang ikasyam na kapahamakan ay mas mabangis at mas walang awa kaysa sa lahat ng nauna. Ang lahat ng gintong kidlat sa loob ng 10,000 metro ay sabay-sabay na nagtipon. Ang nagbabadyang puwersa ng pagkawasak ay lalo pang bumigat, at si Yehan, na nasa ilalim ng kapahamakan, ay halos hindi makahinga dahil sa matinding presyon. Sina Emperador Liao at Yecheni ay parehong nakamasid. Ang antas na ito, ang Ninth Revelation Supreme, ang pinakamapanganib. Kinakailangan nilang tiisin ang siyam na magkasunod na kapahamakan. Ngunit kung malalampasan, bubukas ang isang bagong landas, isang daang patungo sa higit na kapangyarihan. Halika! Kahit ang siyam na langit na kapahamakan ay hindi kayang pigilan si Yehan. Mula sa lupa, itinataas ni Yehan ang kanyang ulo at humiyaw sa kalangitan, tulad ng isang Diyos ng digmaan na kailanman ay hindi susuko. Ang kanyang naglalagablab na fighting spirit ay nakipagsalpukan sa enerhiya ng pagkawasak sa pagitan ng langit at lupa. Bigla, isang gintong kidlat na may lapad na 10 metro ang bumuutes sa mga ulap, nagbigay ng nakakasilaw na liwanag, at bumagsak pababa. Tinangay nito si Yehan at winasak ang paligid. Yumanig ang kalangitan at lupa, at sa loob ng 10,000 metro ay gumuho ang lupa ng 10 metro ang lalim. Ang makapal na alikabok ay kumalat, animoy araw ng wakas. Ang makapangyarihang enerhiya mula sa kawalan ay nagpasiklab kay Emperador Liao na mapakuyom ng kamao. Sa ilalim ng huling kapahamakan na ito, maliligtas kaya si Yehan. Ang buong paligid ay nabalot ng alikabok. Hindi makita ng sino man ang loob ng lugar na gumuho ng 10,000 metro ang lawak. Para itong mismong katapusan ng mundo. Ngunit pagkaraan ng ikasyam na kapahamakan, ang dating madilim na mundo ay unti-unting lumino, at ang mga kulog ng kapahamakan ay naglaho. Subalit, ligtas ba si Yehan? Sa isang iglap, si Yecheni ay mabilis na tumalon pababa na parang buhawi sa nawasak na lupain. Doon, natagpuan niya si Yehan na halos wala ng malay. Bagbog at duguan, ngunit buhay pa rin. Kung hindi dahil sa kanyang mad jihad physique, matagal na sana siyang naglaho sa ilalim ng siyam na kapahamakan. Ngunit nakaligtas siya. Napabuntong hininga si Yecheni. Nang lumingon siya paitaas, napansin niyang wala na roon si Emperador Liao. Siyam na langit na kapahamakan, ito'y tunay na parang purgatorio, bulong ni Yehan ng bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang umupo nang nakapulupot ang mga paa, at pinakawalan ang lakas ng buhay sa loob ng kanyang katawan upang simulan ang paggaling ng kanyang mga sugat. Ngayong nalampasan na niya ang lahat ng siyam, isang napakalakas na kapangyarihan ang dumadaloy sa kanyang katawan. Nabinyagan siya ng langit na pagsubok at sa wakas ay naging tunay na Ninth Revelation Supreme.
Ngunit ikinagulat niya ang isang bagay, ang kanyang panloob na mundo at ang daos na mundo ay ganap ng nagkaisa, wala nang pagitan sa dalawa. Naisip niya ito ng malalim. Mula pa noong unang lumitaw ang kanyang panloob na mundo, napansin na niya ang koneksyon nito sa daos na mundo. Sa bawat pag-angat ng kanyang antas, lalong nagiging tugma ang dalawa. At ngayon, sa kanyang direktang pagtalon patungo sa Ninth Revelation Supreme, natuklasan niyang ang kanilang pagtutugma ay umabot na sa pinakamataas na antas. Kabanata 2502. Sa madaling salita, ang panloob na mundo ni Yehan ay siya na ngayong Xuanmen World, at ang Xuanmen World ay siya ring panloob na mundo ni Yehan. Ginawa niyang hindi na maihihiwalay na bahagi ng kanyang katawan at kultibasyon ang Xuanmen World, hindi na lamang ito isang mahiwagang kasangkapan ng espasyo. Ang panloob na mundo ay tumutugma sa Xuanmen World, sa ganitong paraan, kapag nakapasok ako sa Immortal Realm, nakamit ang gintong katawan, at naunawaan ang mga batas, magkakaroon din ng mga batas ang Xuanmen World. Ang isang mundong may mga batas ay ang tunay na mundo. Katulad ng buong lupain ng mga Diyos at demonyo, may kumpletong sistema ng batas. Lahat ng nilalang ay maaaring mabuhay at lumakas sa mundong iyon. Sumiklab ang ganitong kaisipan sa isipan ni Yehan, at nagningning ang tuwa sa kanyang mga mata. Kung ganoon nga, kapag nagkaroon ng batas ang daos na mundo, ang mga cultivador sa ilalim ng Immortal Realm ay maaaring manatili doon at doon malampasan ang kanilang sariling tribulation, sa halip na pumunta pa sa labas. Higit pa rito, kapag nagkaroon ng kapangyarihan ng batas ang daos na mundo, habang lalo pang tumitibay ang cultivation ni Yehan, mas mataas din ang antas ng mga cultivador na maaaring makatawid ng tribulation sa Xuanmen World. Ibig sabihin, kung si Yehan ay isang Immortal Realm Master, lahat ng nasa ibaba ng antas na iyon ay makakatawid ng tribulation sa loob ng Xuanmen World. At kung maging Saint King, Saint Emperor, o mas mataas pa si Yehan, lahat ng nasa mas mababang antas kaysa sa kanya ay makakatawid din ng tribulation sa daos na mundo. At kapag nagkaroon ng ganitong pagbabago sa Xuanmen World, magagawa ni Yehan na patibayin ng palihim ang lakas ng buong Tianlong. Hindi na kailangang pigilin ng mga tao ng Tianlong ang kanilang sariling kapangyarihan, maaari silang mag-breakthrough anumang oras, at kahit sino ay makakatawid sa tribulation anumang sandali. Mukhang dapat kong ikonsulte ito sa mga tunay na dalubhasa, naisip ni Yehan. Sa ngayon, pawang haka-haka lamang ito. Hindi pa siya nakauugnay mismo sa kapangyarihan ng mga batas, at tanging ang mga nasa antas ng Immortal Realm at pataas ang may natatanging kaalaman ukol dito. Makalipas ang kaunting panahon, dahil sa pagdaloy ng lakas ng buhay sa kanyang katawan, halos gumaling na ang mga pinsalang natamo ni Yehan mula sa siyam na langit na kapahamakan. Ang kapangyarihan ng Ninth Revelation Supreme ay napakalakas, tila walang katapusang lakas ang sumisibol mula sa kanyang katawan. Hindi alam ni Yehan kung gaano katindi ang magiging epekto kapag sumabog ang lakas na ito. Gayunpaman, tiyak siya ngayon na kung buong-buo niyang ilalabas ang kanyang kakayahan, may sapat na siyang lakas upang makipagsabayan sa mga malalakas ng Heavenly Demon Realm. Noong una, umaasa lamang siya sa biglaang pag-atake gamit ang Power of Creation upang masubitan ang mga malalakas mula sa antas na iyon, ngunit hindi niya kayang makipagbanggaan ng harapan. Ngunit ngayon, matapos umabot sa Ninth Revelation Supreme, dala ang iba't ibang lakas sa kanyang katawan at nadobleng kakayahan sa labanan, may tiwala na siyang hindi basta-basta mapapatay ng kahit na sinong malakas sa antas na iyon. Dahan-dahang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Natanong niya si Ye Chenny na nagbabantay sa kanyang harapan. Pagkatapos ay lumingon siya sa kawalan, wala na roon si Emperador Yiyao. Kuya, umalis na siya, agad na sabi ni Ye Tian. Tumango si Yehan. Wasto lang na umalis si Emperador Yiyao ng mag-isa, at sa totoo lang, hindi niya rin alam kung paano haharapin ito. Noong una, hindi niya akalaing darating ang araw na magkakaroon siya ng ugnayan kay Emperador Yiyao. Ngunit ngayon, malinaw ang katotohanan, ibinigay ni Emperador Yiyao ang kanyang inosenteng katawan sa kanya, at higit pa rito, tinulungan siyang mag-breakthrough ng 4 na antas sunod-sunod. Ha! Mabuti na lang at umalis siya, malalim na buntong hininga ni Yehan. Tumayo siya at nagsabi, halika, dadalhin kita sa mundo ng mga tao. Mas kapanapanabag ang susunod para sa lahi ng tao kaysa sa lahi ng mga halimaw. Samantala, sa mundo ng tao, sa Chanji Domain, sa tahanan ng Kang Clan. Yao Zhou, hindi ko akalaing nagbago siya ng pangalan at nanirahan sa lahi ng mga halimaw. Kung gayon pala, Sugban Roo, mukhang nabunyag na ang kasinungalingan mo ngayon. Sa itaas ng bulwagan ng Kang Clan, malamig ang ngiti ni Kang Chanzhen. Noong huli silang magkita, lubos siyang nalitaw sa ulap na pinakawalan ni Zhou Prajna, dahilan upang hindi niya matukoy ang kinaroroonan ni Yehan.
Kaya't kinailangan pa nilang maghintay bago muling lusubin ang Chanchuan domain. Ngunit ngayon, matapos ang matinding pagsisikap ng Kang Clan, natagpuan na nila ang kinaroroonan ni Yehan sa hilagang lahi ng mga halimaw. Bagamat nagpalit siya ng pangalan doon, kilala ni Kang Chanzen si Yehan. Paano niya hindi mahuhulaan na si Han Ye ay si Yehan din? Aking Panginoon, ang lahat ng ito ay likha ng ulap na pinakawalan ni Zugproj na upang sadyang patagilan ang oras. Ngayon na alam na natin ang kinaroroonan ni Yehan, dapat na muling simulan ang digmaan laban sa Chanchuan domain. Kami ng Kang Clan ang tatapos sa kanila, at pagkatapos ay lubusan na nating madodama na ang mundo ng tao. Malamig na wika ni Kang Jinglo. Mali, habang naruroon ang taong iyon, kailanman ay hindi natin lubusang madodama na ang mundo ng tao, sagot ni Kang Chanzen. Ngunit, ang mga alyansa sa Chanchuan domain, sila ang dapat nating tugisin. At sa mga sumunod na araw, ang Kang Clan, na matagal na nanahimik sa Chanji territory, ay nagsimulang gumawa ng mga bagong kilos. Napansin ito ng maraming lahi ng tao. Dahil ilang panahon din na tila wala silang ginagawang galaw, naging palaisipan ito sa lahat ng nagmamasid. Sa totoo lang, ito na ang pinakamainam na oras upang wasakin ang iba't ibang puwersa ng Chanchuan domain. Ngunit hindi umatake ang Kang Clan, bagay na nakalito sa maraming tagamasid. Siyempre, ang totoong dahilan ay alam lamang ng mga alyansa sa Chanchuan region. Kung hindi dahil sa mga salita ni Zhou Banrou noong una, imposibleng naantala pa ang digmaan hanggang sa panahong ito. Kabanata 2503. Nabalitaan ko na may bagong galaw na naman sa Chanji domain. Kung totoo iyon, sa loob ng 2 araw, babalik ulit ang mga iyan para umatake. Sa Chanchuan domain, nagtipon ang mga makapangyarihang nilalang ng Four Clan Alliance, kabilang ang Yi Clan, Linghu Clan, at iba pang kalyadong puwersa. Matapos ang ilang araw ng pahinga, muling kumilos ang Kang Clan kaya't kailangan nila itong harapin ng may pag-iingat. Bagamat sa dami ng mga hukbo ay halos pantay ang bilang ng mga kaalyado ng Chanchuan at ng Kang Clan, sa bilang ng mga pinakamalalakas na mandirigma ay malaki pa rin ang agwat, lamang ng malaki ang Kang Clan. Kapag nagsimula ang digmaan, maliit ang tsansa ng tagumpay para sa mga puwersa ng Chanchuan domain. Natanggal na marahil ang ulap ng pagkalito sa kanya, kaya't hindi na siya makapaghintay na umatake sa atin. Galit na galit siya ngayon at kailangan ng pagbuhusan ng init ng loob. Sabi ni Zhou Banrou habang marahang pumapalo ang daliri sa mesa. Ngunit hindi matalino na makipagdigma ngayon sa Kang Clan. Kung totoo ang balitang nakuha ng taong iyon mula sa Yao Clan, ang pagpapatuloy ng laban sa Kang Clan ay makakasira sa kabuoang sitwasyon. Narinig iyon, at nagsalita si Yi Qingtian, mahina ang lahi ng tao ngayon, kaya ito ang pinakamagandang panahon para salakayin sila. Malamang totoo ang balitang iyon. Kapag nilusob ng 8 maharlikang pamilya ang lahi ng tao, tayo mismo ang malalagay sa panganib, isang trahedya ang naghihintay. Kaya't anuman ang dahilan, hindi dapat natin ipagpatuloy ang digmaan laban sa Kang Clan. Mariing sabi ni Li Zhengdao. Sayang nga lamang, kasi kahit ganoon ang isip natin, hindi ganoon ang nasa isip ni Kang Tianzan, wika ni Zugproj na. Ang tanging nais ni Kang Tianzan ngayon ay wasakin tayo at angkinan ang mundo ng tao. Matagal na niyang pinigilan ang kanyang damdamin. Kahit sabihin natin ang balitang iyon, baka hindi pa rin siya maniwala. Sabi naman ng Daughter of Reincarnation, ang taong minsan nang naloko ay hindi na basta-basta muling naniniwala. Kahit katotohanan pa iyon, matapos siyang maghintay ng ganoon katagal, hindi na siya papayag maghintay muli. Kung gayon, digmaan na talaga ang mangyayari, tumayo si Li Zhengdao. Wala na tayong oras. Papauwi pa lang ang ikatlong kapatid natin sa lahi ng tao at hindi siya agad makakarating. Bago pa siya dumating, kailangan na nating makipaglaban sa Kang Clan. Ano man ang resulta, hindi na maiiwasan ang labang ito. Kung ganoon, maghanda na tayo para sa digmaan. Nagkatinginan ng mga makapangyarihang nilalang at sabay-sabay naghanda. Sa galaw ng Kang Clan, napilitan na ring maghanda ang buong Chanchuan region. Wala nang saysay ang mga pukana o panlilinlang, ang lahat ay mauuwi na sa sukatan ng lakas. Palawak ng palawak ang sakop ng digmaan. Mas kapanapanabot nga ito at nakakaakit panoorin, ngunit dahil sa laki ng agwat ng lakas, paano natin maipagpapatuloy ang digmaang ito? Pagkatapos magsiyalisa ng lahat, nanatili si Zhou Banrou sa bulwagan at nagmuni-muni. Hindi lamang ang Kang Clan ang iniisip niya, kundi pati ang Yao Clan. Dati, mula sa Kang Clan nagmumula ang banta, ngunit dahil sa kanyang mga plano, unti-unting hum ina iyon. Ngayon, ang Yao Clan ang mas nakakatakot na panganib.
Paano nga ba sasalungatin ng lahi ng tao ang mga halimaw kung isa sa alang-alang ang mas malawak na kalagayan? Bagamat pwedeng umatras sina Yehan at Zogbanroo sa digmaang ito, nasa iisang bangka na sila ng lahat ng kalyadong puwersa ng Chanchuan region. Kailangang ituloy ang biyahe ng bangkang iyon, walang pwedeng bumaba sa gitna ng daan. At higit pa rito, si Yehan na laging naninindigan sa katapatan, ay hinding-hindi tatalikod sa kanyang mga kakampi. Lumawak na ng husto ang larangan ng labanan na iniisip ni Zogbanroo. Hindi na lamang Kang Clan ang kanyang tinitingnan. Ang Yao Clan ay nagsisimula pa lamang sa kanilang ambisyon, at walang nakakaalam kung may iba pang lahi pang sasali upang makisawsaw. Samantala, muling kumilos ang Kang Clan sa Changi Domain, at agad itong umagaw ng atensyon ng lahat ng kultibador ng lahi ng tao. Alam ng lahat na muli silang gagalaw, at mangyayari na ang huling sagupaan ng buhay at kamatayan. Ito rin ang digmaang magpapasya kung sino ang tunay na pinakamakapangyarihan sa lahi ng tao. Hehe, ang alitan sa loob ay palaging kahinaan ng lahi ng tao. Hayaan natin silang magpapatayan. Mas mainam kung mas matindi ang labanan, mas madali para sa atin na lumitaw at pulutin ang kanilang iniwang gulo. Sa lupaing tinitirhan ng tao, ilang araw nang naroon ang puwersa mula sa Yao Clan. Ang Holy Temple, isang sinaunang makapangyarihang organisasyon mula sa Yao Clan na kumakatawan sa kanilang kataas-taasang kapangyarihan, ay dumating sa mundo ng tao. Layo nilang hanapin ang kinaroroonan ng Demon Saint at pati na si Yehan. Kapag natunton nila si Yehan, ang puwersa ng 8 maharlikang pamilya ng Yao Clan ay sabay-sabay na patutok laban sa lahi ng tao. Ngunit ang mga tauhan ng Holy Temple ay mga tagasuri lamang ng daan, mga nangungunang pangkat. Nakatuntong na sila sa mundo ng tao, ngunit wala pang nakakaalam nito. Pang-10 prinsipe, ilang araw na tayong narito sa mundo ng tao pero hindi pa rin natin natutunton ang kinaroroonan ng Demon Saint. Maging ang batang henyo ng lahi ng tao ay bigla ring naglaho. Ano na ang gagawin natin? Ilang makapangyarihang nilalang ng Yao Clan ang nagsalita sa isang binatang may nagliliyab na presensya at matikas ang tindig, worry susunugin ang lahat ng kanyang titigan. Ang pinagmulan ng prinsipe ay tunay na pambihira. May 10 anak ang Holy Temple, na ang katawang tunay ay Golden Crow, isang ibong apoy na kumakain ng araw at itinuturing ng mga halimaw bilang inkarnasyon ng araw mismo, ang Diyos Araw na Ibon. At ang 10 anak na ito ang 10 prinsipe ng banal na templo. Bawat isa ay 3 paang gintong uwak 3-legged Golden Crow, na taglay ang nakakatakot na lakas. Sila ang 10 anak ng kataas-taasang upuan, bawat isa ay henyo na nasa rurok ng kapangyarihan, may marangal na katayuan. At sa harap nila ngayon ay ang ika-10 prinsipe, si Habo, isang nakatatakot na figure na may matinding ambisyon at tusong pamamaraan. Kabanata 2504. Huwag kayong mag-alala, isang kamangha-manghang labanan ang tiyak na magaganap dito sa lupaing pinaninirahan ng mga tao. Isa itong digmaan na may napakalaking kahalagahan sa kapalaran. Kung ako ang henyo ng lahi ng tao, tiyak na lilito ako sa napakahalagang sandaling ito. Ngumiti ng malamig si Prinsipe Habo at dumating sa mundo ng tao. Nais din niyang makita kung ilan pang nakakatakot na henyo ang mayroon dito. Narating na ng unahang hukbo ng lahi ng halimaw ang lupaing ito. Malinaw na ang mundo ng tao ay ngayon nakatanaw na sa ilalim ng kanilang sakam na mga mata. Kapag dumating ang tamang oras, ipapakita nila ang kanilang mababanggas na pangil. At sa oras na iyon, tiyak na sisubog ang digmaan ng mga lahi. Sa ganitong kinalabasan, dalawa lamang ang pagpipilian, lumaban-laban sa lahi ng mga halimaw, o hayaang maging paraiso ng Yao Clan ang mundo ng tao, habang ang lahi ng tao ay mabubuhay na aba at alipin. Ano man ang mangyari, ngayong dumating na ang unahang puwersa ng lahi ng halimaw, hindi na magiging madali ang pagtatapos ng alitan. Ang pagsabog ng digmaan ay tiyak na. Wala na tayong oras, kailangan nating bilasan ang pagbabalik sa mundo ng tao. Si Yehan ay nasa hilagang lupa pa rin ng Demon Clan. Bago lisanin ang lugar na ito, hindi siya naglakas loob na gamitin ang kapangyarihan ng Astrolabe. Ang Astrolabe ay orihinal na pag-aari ng Yao Clan at kaya nilang maramdaman ang kapangyarihan nito. Isang malaking problema para kay Yehan kung paano siya makakalabas sa teritoryo ng Yao Clan. Alam na ni Yehan ang kasalukuyang sitwasyon ng lahi ng tao. Bago pa man, nakipag-ugnayan na siya kina Patriarch Qinsheng at iba pa upang ipaalam ang ambisyon ng lahi ng halimaw. Ngunit si Kang Tian Berial ay naghahanda na para sa huling labanan. Dahil dito, napilitan si Yehan na bumalik agad sa lahi ng tao. Kailangang ihinto muna ang labanan laban sa Kang Clan, ang pagpapatuloy ng hidwaan ay lalo lamang magpapahina sa kanilang lahi.
Sa Chanji Realm, matapos malaman ni Kang Tian Burial ang kinaroroonan ni Yehan, naghanda lamang siya ng isang araw. Sa ikalawang araw, itinuro na ng hukbo ng Kang Clan ang kanilang mga espada sa iba't ibang puwersa ng Chanchuan Domain. Wala nang itinatago si Kang Tian Burial para sa huling labanan, mahigit 100,000 katao ang kanyang Jin Mabalisa. Wala nang saysay ang mga pukana at panlilinlang. Sa puntong ito, lakas na lamang ang magpapasya kung sino ang magtatagumpay at kung sino ang mabibigo. Sa harap ng mabagsik na hukbo ng Kang Clan, handang-handa na ring lumaban ang lahat ng puwersa sa Chanchuan Domain. Sa hangganan ng Chanchuan at Chanji Domain, nagtipon na ang Alliance of Four Clans, Yi Clan, Linghu Clan, at iba pang kaalyado. Ngunit kung ikukumpara sa Kang Clan, napakalaki pa rin ng agwat. Sa loob ng 10 milyang paligid, natakpan ng makapal na anino ang kalangitan, worry ulap na itim na bumabalot sa buong lupa. Walang tigil na lumalabas ang nakakatakot na aura, nangingibabaw sa buong mundo. Sa harap ng napakalaking puwersang ito, nakaupo sina Patriarch Qin Sheng, Yi Qingtian, Linghu Tianshui, at iba pang pinakamalalakas na pinuno ng alyansa, naghihintay sa pagdating ng Kang Clan. Sa labang ito, kailangang harapin ng kanilang buong alyansa ang kaaway ng sabay-sabay. Maliban sa Kang Clan, sila na lamang ang natira. Sa dami ng nasirang puwersa ng lahi ng tao dahil sa alitan, sila na lang ang naiwan. Kay hina nilang kombinasyon. Ngayon, bukod sa mga puwersa ng Chanchuan Domain, naroon din ang prinsipe ng templo, si Habo, at ang kanyang pangkat, ngunit walang nakakaalam ng kanilang pagdating. Alam niyang isang malaking labanan ang sisubog sa mundo ng tao. Siyempre, hindi palalampasin ni Prinsipe Habo ang palabas na ito, isang kagilahilalas na palabas na puno ng dugo at kapangyarihan. Sayang at hindi pa dumarating ang buong puwersa ng lahi ng halimaw. Kung narito na sila, matapos ang labanan ng dalawang panig, maaari nating biglain at durugan silang lahat ng sabay. Mas madali sana nating makukuha ang mundo ng tao. Sabi ng isang malakas na mandirigma mula sa templo. Ngumiti ng masama si Prinsipe Habo. Ang mga digmaang walang hamon ay nakaka-boring. Narinig ko na may dalawang henyo sa lahi ng tao na may pambihirang kakayahan, si Kang Tianzan at si Yehan, na matagal na nating hinahanap. Sa lakas at talino, silang dalawa ay parang dragon at phoenix sa mga tao, napakabihirang isilang sa loob ng 1,000 taon, mga natatanging pinili. Ngunit bukod sa kanila, narinig ko ring may isang pambihirang babae, ubod ng talino sa estratehiya, walang awa, at ubod ng tuso. Sa kabila ng pagiging mortal, nakapagbigay siya ng mabibigat na pinsala sa Kang Clan. Labis akong interesado, siguradong magiging kapanapanabak ang makaharap siya. Nang marinig ito, hindi na kumibo ang iba pang makapangyarihang tauhan ng templo. Subalit alam na nila kung anong uri ng mga henyo ang mayroon ng lahi ng tao. Sina Yehan, Kang Tianzan, at Zhou Prajna, sila ang uri ng mga bayani na kinatatakutan ng lahat. Bukod kina Prinsipe Habo at ng templo, may ilang malalakas ding casual cultivators ng lahi ng tao ang dumating sa hangganan upang saksihan ang labang ito. Ito'y digmaan na magpapasya sa hinaharap ng buong sangkatauhan. Kapag nagtagumpay ang Kang Clan, ang hinaharap ng tao ay luluhod sa kanilang kapangyarihan, at sa pagtaas ng kanilang impluensya ay lalo silang lalakas. Sa mga matang nagmamasid mula sa dilim at sa mga hukbo ng Chanchuan Domain na sabik na naghihintay, dumating na ang hukbo ng Kang Clan. Sa kabilang mundo, umikot ang mga ulap at hangin, at bumuhos ang matinding presensya ng kanilang kapangyarihan. Habang papalapit ang anino ng kanilang hukbo na tumatakip sa buong kalangitan, lalo nitong pinipisil ng bigat ang lahat ng nasa Chanchuan Domain. Nakita ito ng Alliance of Four Clans, Yi Qingtian, Linghu Tianshui, at ng iba pang pinuno. Nanlamig ang kanilang mga mata habang nakatingin sa harapan, sa likod ni Kang Tian Burial ay hindi lamang 10 emperador na henyo ng Kang Clan, kundi mahigit 30 nakakatakot na Saint Emperors at mahigit 100,000 sundalo. Sa harap ng ganitong nakakatakot na puwersa, kahit ang kanilang aura lamang ay sapat ng magparamdam ng kawalan ng pag-asa. Siya si Kang Tian Burial. Narito ang buong salin sa Tagalog ng Golden Eye, Kabanata 2505. Gitling-gitling-gitling. Kabanata 2505. Nakatitig ang mga mata ni Prinsipe Habo kay Kang Chanbo, na nakasuot ng nyebe puting balabal, nagkunwaring lalaki, ngunit taglay ang walang kapantay na kagandahan. Sa mga mapanuksong mata nito, may espiritong nakakaantig ng kaluluwa. Pinatahimik na kita ng matagal, hindi ko alam kung dapat ka bang magpasalamat sa Kang Clan. Sa kalangitan, kumaway ang puting balabal ni Kang Tianzan, at ang nakatatakot na hukbo sa kanyang likuran ay biglang tumigil.
Mahigit 100,000 ang bilang ng mga ito, isang tanawin na sadyang napakaluwalhati. Kang Tian Beriel, tahimik ka ng matagal. Sigurado akong nag-uumapo na ang hinanakit sa iyong puso. Ano ang pakiramdam na ikaw ay pinaglalaroan? Malamig na wika ni Li Zhengdao at umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong mundo. Pagkarinig nito, nagliyab ang mga mata ni Kang Tianzan ang nakapangangilabot na intensyon sa pagpatay. Isang kahihiyan kay Kang Tianzan ang manatili kayong buhay pa kahit isang araw. Walang makapipigil sa Kang clan na sakupin ang lahi ng tao. Sa landas ng Huangquan, mga ligaw na kaluluwa at multo ang naghihintay sa inyo. Ang huling labang ito ang magiging sandali kung kailan tuluyan ng maghahari ang aming Kang clan sa buong mundo, at lahat ng sagabal ay dudurugin. Biglang, kasabay ng kanyang tinig na puno ng nakapangangilabot na puwersa, umalangaw-ngaw ang kapangyarihan ng Kang clan na parang langaw na dumagsa sa langit, sabay-sabay na sumugod sa lahat ng puwersa sa Chanchuan Domain. Li Zhengdao, ang kahihiyan ng nakaraan ay huhugasan ngayon gamit ang iyong dugo. Sa sandaling iyon, nakatuon na ang mata ng 10 emperador na henyo kay Li Zhengdao at sa kanyang mga kasama. Kung magsasama-sama ang 10, kahit si Kang Tian Beriel ay walang pagkakataong manalo. Sa wakas, nagsimula na ang labang hindi maiiwasan sa lupaing ito. Ang Kang clan ay may higit 100,000 hukbo, at ang alyansa ng mga puwersa sa Chanchuan Domain ay may kaparehong bilang. Isang dambuhalang digmaan ito na nagtipon ng mahigit 200,000 na tagasanay, isang bagay na bihirang mangyari. Ngunit makatuwiran lamang na ganito kalaki ang labang ito dahil ang kinalabasan nito ang magtatakda ng kapalaran ng lahi ng tao. Ang nakapangangilabot na aura ay lumaganap sa loob ng 100 milya, winawasak ang lahat. Nagkakakulubot ang espasyo, at sumasabog ang hangin. Sa tindi ng patayan, maraming tagasanay ang bumabagsak kada segundo. Kahit mga banal na hari at emperador ay nagkakamatayan. Sa digmaang ito, walang puwang ang awa. Nais ng Kang clan na maghari sa lahi ng tao, at kailangang ipagtanggol ng tao ang kanilang kapangyarihan. Hanggang may matitira pang lumalaban, hindi titigil ang digmaan. Ngunit malinaw na mas lamang ang Kang clan. Sa mga pinakamalakas na mandirigma, hindi kayang pantayan ng Chanchuan Domain ang kanilang puwersa. Kapag bumagsak ang mga nangunguna sa kanila, wala nang pagkakataong bumangon ang Chanchuan Domain. Li Zhengdao, napakatagal mong nagniningning sa lahi ng tao, ngunit oras mo nang bumagsak sa impyerno. Sa hinaharap, ang pinakamaliwanag na mga henyo sa lupaing ito ay magiging ang 10 emperador ng Kang clan. Ang panahon mo ay tapos na. Sa gitna ng malagim na labanan, ang 10 emperador ng Kang clan ay nakipagsagupa kina Li Zhengdao, sa anak ng reinkarnasyon, Zhan Wushuang, Yi Polo, Ling Hu Qingyi, at Tantay Xiaoshui. Mula nang wasakin ng Kang clan ang kanilang bayan, itinanim na nila ang paghihiganti. At ngayon, narito sila sa huling laban. Ngunit kahit matapang at walang kapantay ang anim, unti-unti silang napapailalim sa atake ng 10 emperador. Kung magtatagal, tiyak na hawak ng Kang clan ang kanilang buhay. Kahit matapos ang aming panahon, ito'y mananatiling pinakamaningning na bahagi sa kasaysayan ng lahi ng tao. Kang Jinglo, maaaring wasakin mo kami ngayon, pero huwag mong kalimutan, may isang tao pa rin sa lupaing ito ng tao na kahit sino sa inyo, ay kailangang tumangala. Nanlamig ang mga mata ni Li Zhengdao. Ang walang kapantay na intensyon ng kanyang espada ay bumuo ng nakapangangilabot na puwersa, at ang mga anino ng espada sa kalangitan ay parang libu-libong palaso. Whoosh! Sa kabilang panig, tumama sa kalangitan ang nakapangangilabot na palaso. Hinailan ni Ipolo ang malaking pana, bawat palaso ay may kapangyarihang nakakakulong ng kaluluwa. Ang atake niya mula sa malayo ay nakamamatay. Ngunit kahit magsanib puwersa sina Li Zhengdao at Ipolo, nakayanang harangin ang 4 lamang sa 10 emperador. Kung magpapatuloy, tiyak na sila'y madudurog. Sa gitna ng langit at lupa, hindi pa rin nakikialam si Kang Tianzo. Suot ang puting balabal, hawak ang pilak na sibat, siya ay tila Diyos ng digmaan na namumuno sa lahat. Walang henyo sa parehong henerasyon ang karapat-dapat na kalabanan siya, maliban na lang kung lilito si Yehan. Mga tao, gaano man karami ang inyong panlilinlang, ako pa rin ang magwawagi. Ang hinaharap ng lahi ng tao ay magiging mundo ng aking Kang clan. Hihintayin ko ang inyong pagbabalik para kitilin ko kayo. Sino pa ba sa mundo ang makahahadlang sa akin, si Kang Tian Beriel? Ang mga mata ni Kang Tianzang ay punong-puno ng kapangyarihan, at bawat bumabagsak na mandirigma, maging kaalyado man o kaaway, ay nakikita niya bilang walang halaga. Ngunit malinaw, sa labanan ng pinakamalalakas, lubos nang natatalo ang mga puwersa ng Chanchuan Domain.
Higit 30 banal na emperador ang nasa Kangklan, habang ang Chanchuan domain ay may lampas 20 lamang. Ang salitang paggunaw ng langit at lupa ay kulang para ilarawan ang kanilang banggaan. Saan man sila maglaban, guguho ang kabundukan, lulubog ang lupa, didilim ang araw, at mawawasak ang espasyo. Hehe, napakalaki ng agwat sa lakas ng pinakamalakas. Mukhang magiging kasaysayan na lamang ang Chanchuan domain matapos ang araw na ito. Pero kahit magtagumpay ang Kangklan, malaki rin ang magiging kapalit. Isang magandang wakas, kapag naglaban ang tikling at kabibe, panalo ang mangingisda. May masamang ngiti sa malamig na mukha ni Prinsipe Habo. Pagkatapos, tinitigan niya ang labanan ng 10 emperador laban kina Li Zhengdao, at nagsalita. Hindi masama na ang lahi ng tao ay nagluwal ng ganitong mga henyo. Kahit hindi sila kasing husay ni Kang Tian Burial, kahanga-hanga pa rin ang kanilang lakas. Nakapanghihinayang lang dahil sa kanilang alitan, malapit na silang malipol. Sayang na hindi kami nakalaban sa kanila. Ngumiti ang isa sa mga makapangyarihan sa templo at nagsabi, 10 prinsipe, kahit kahanga-hanga ang mga henyo ng lahi ng tao, mayroon din tayong 10 prinsipe at mga mandirigma mula sa hari. Paano sila hihigit sa atin? Kabanata 2506. Pagkarinig nito, mapanuksong ngumiti si Prinsipe Habo at nanahimik lamang, patuloy na nakatingin sa napakalawak at nakakatakot na digmaan sa kanyang paningin. Habang lumilipas ang oras, dumarami ang mga cultivador na namamatay sa labang ito. Maging ang mga banal na hari at banal na emperador ay nagsimulang bumagsak. Ang lahat ng makapangyarihang mandirigma ng Chanchuan domain ay nasa ilalim ng hindi masukat na presyon, at ang banta ng ganap na pagkalipol ay nakabitin sa kanilang lahat. Ang digmaang ito na hindi na maiiwasan ay maaaring maging huling maluwalhating sandali nila sa mundong ito. Ngunit, sa oras na ang mga makapangyarihan mula sa iba't ibang puwersa ng Chanchuan domain ay unti-unti nang bumabagsak, biglang bumaba ang isang napakatindi at napakalawak na puwersa ng pamimilit sa mundong ito. Ang nakakayanig na presyon ng langit at lupa ay bumalot sa daan-daang milya sa paligid. Sa pagdating ng presyong ito, lahat ng kasali sa digmaan ay nakaramdam na para bang pinagmamasdan sila ng mga Diyos, at kusang napipilitang yumukod sa lakas na iyon. Hoy, baka ang pinakamataas na pinuno ng lahi ng tao ang nakikialam. Sa pagdating ng puwersang ito, nang inag ang buong mundo, ngunit hindi mapigilan ng mga tao na mag-isip. Kumislap ang mga mata ni Prinsipe Habo, ang pinakamataas ng lahi ng tao, iyon ang emperador ng langit, ang kataas-taasang nilalang. Ang ganitong kapangyarihan ay tunay na nakakatakot, kayang baguhin ang langit at lupa, ngunit hindi pa rin ito umaabot sa antas ng emperador ng langit. Kaya't tiyak na hindi ito ang kanyang pagdating. Sabi ng isang malakas na mandirigma mula sa templo, habang nakakunot ang noo. Sa mga sandaling ito, maging ang mga mandirigmang Kangklan na nasa kalagitnaan ng labanan ay napakurap ng mga mata. Wala ni isa sa kanila ang makakatutol sa puwersang biglang lumitaw. Nanlilisik din ang mga mata ni Kang Tianzan. Sa kritikal na labanang ito, sino ang sumisira sa sitwasyon? At sa gitna ng mga naguguluhang mata ng lahat, isang nakakatakot na banal na lotus na tinatakpan ang araw at kalangitan ang biglang lumitaw sa lugar ng labanan ng mga banal na emperador, kasabay ng isang walang hanggang puwersa ng pagpigil na kumalat. Sa sandaling iyon, mahigit 12 banal na emperador ng Kangklan ang nakaramdam na sila'y nakatali sa walang hanggang puwersa ng pagpigil. Sa ilalim nito, kahit sila'y mga banal na emperador, halos wala silang kapangyarihang lumaban. At sa ibabaw ng banal na lotus na tumatakip sa kalangitan, isang napakagarbong babae ang nakatayo, nakatingin ng malamig sa mga banal na emperador ng Kangklan. Siya ang babaeng nagbalik mula sa angkan ng mga halimaw, Yiyaw, isang nakakatakot na banal na gulong na emperador. Gaano nga ba katindi ang isang banal na gulong na emperador? Sa totoo lang, sa buong mundo ng tao, maliban sa kataas-taasang emperador ng langit, sila na ang pinakamalakas na nilalang. Ang isang banal na gulong na emperador ay madaling makadurog ng isang banal na daw na emperador, at ang banal na daw na emperador naman ay kayang wasakin ang isang banal na zang na emperador. Ang mga banal na gulong na emperador ay nakakaunawa na ng reinkarnasyon, at kayang manipulahin ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng lahat ng bagay. Samantalang ang mga banal na daw na emperador ay nakakaunawa lamang ng kapangyarihang kaugnay ng daw ng langit. Hindi pa ito nakakaangat sa reinkarnasyon, kaya't hindi maikukumpara sa banal na gulong na emperador. Sa tatlong antas ng banal na emperador, bawat isa ay may napakalaking agwat. Halos imposible ang tumalon ng antas sa laban dahil magkaiba ang mismong lakas na hawak ng bawat antas.
Kaya ngayon, sa lakas ni Yao bilang isang banal na gulong na emperador, hanggat walang kapantay na puwersa mula sa Kang Clan, kaya niyang durugin ng madali ang maraming banal na emperador nila. Agad, sa paglitaw ng banal na lotes, bumagsak ang walang katapusang puwersa ng pagpigil. Ang kalawakan mismo ay tila na bilanggo, at ang mahigit 10 banal na emperador ng Kang Clan ay halos walang kalaban-laban sa bigat ng lakas na iyon. Nang makita ito, lahat ng nakatingin sa banal na lotes ay nagulat. Kahit malayo pa ang kanilang posisyon, naramdaman nilang napakasindik ng puwersa, parang kayang wasakin ng kapangyarihang iyon ang lahat ng bagay sa mundo. Sino iyon? Nagulat din ang mga mandirigmang mula sa iba't ibang puwersa ng Chanchuan Domain, nakatingin sa napakalaking banal na lotes na bumalot sa buong kalangitan. Kang Clan. Lahat ng winasak ninyo sa Yaoqi noon ay babayaran ninyo ngayon gamit ang inyong buhay. Sa sandaling iyon, nagsalita na si Yao na nakatayo sa ibabaw ng banal na lotes. Ang malamig niyang tinig ay parang nagyayelo sa kaluluwa ng isang tao. Sa sumunod na sandali, 9 na talulot ang humiwalay mula sa banal na lotes, sabay bumalot sa 9 na banal na emperador ng Kang Clan. Ang mga talulot ay tila walang pinsala, ngunit sa isang iglap ay nabalutan na ang 9 na mandirigma. Sa ilalim ng nakakatakot na puwersa ng pagpigil, natuklasan ng 9 na banal na emperador na hindi man lang sila makaiwas, wala silang magawa kundi panuuring lumunin sila ng 9 na banal na talulot. Nang makita ito, nagngit-ngit sa galit ang lahat ng iba pang banal na emperador ng Kang Clan. Ang kanilang galit at kapangyarihan ay ramagasan na parang mula sa kalawakan ng Milky Way. Sunod-sunod na bumagsak ang kanilang mga atake sa 9 na talulot ng banal na lotes. Kabanata 2507. Rumble. Sa isang iglap, yumanig ang kalangitan at nabasag ang kawalan na parang salamin. Ang kapangyarihang naglalaman ng galit ng mga banal na emperador at makapangyarihang mandirigma ng Kang Clan ay nakapangangilabot na hindi kayang ilarawan sa mga salita. Ang nakamamanghang puwersa ng pagkawasak ay nagpamangha at nagpayanig sa lahat ng nakasaksi. Si Emperador Yao iyon. Nabigla ang mga makapangyarihan mula sa alyansa ng iba't ibang puwersa sa Chanchuan Domain. Matagal nang nawala si banal na Emperador Yao mula sa lahi ng tao, ngunit ang kanyang muling paglitaw ay nakapangangilabot. Emperador Shenglan, tiyak na ito ang kapangyarihan ng antas ng Emperador Shenglan. Gulat na bulalas ng pinuno ng Qin Sheng. Ang antas na iyon ang pinapangarap ng lahat. Tanging kapag naabot ang antas ng banal na gulong ng Emperador, Holy Will Emperor, maaari nilang kamtin ang pinakamataas na kapangyarihan, ang antas ng Emperador ng Langit. Durugen. Sa harap ng atake ng mga makapangyarihan mula sa Kang Clan, kasabay ng pagbagsak ng tinig ni Yao, 3 banal na emperador ng Kang Clan ang agad na napatay sa ilalim ng pambobomba ng pinakamataas na kapangyarihan ng mga talulot ng banal na lotes. Bagamat nakaligtas sa bingit ng kamatayan ang 6 pang banal na emperador ng Kang Clan na binalot ng banal na lotes, nagtamo pa rin sila ng matitinding sugat. Isang harapang sagupaan lang, 3 banal na emperador ng Kang Clan ang bumagsak, at 6 ang sugatan. Isang nakabubulat na tala na hindi pa nangyari mula nang magsimula ang digmaang pinasimula ng Kang Clan. Lintik, siya pala, posible bang naabot na niya ang antas ng banal na gulong ng emperador? Biglang dumilim ang mukha ni Kang Tianzan. Akala niya'y magwawagi na ang Kang Clan at mawawasak ang lahat ng puwersa ng Chanchuan Domain, ngunit sa huling sandali, nagbago ang lahat. Nawala ang kalamangan ng Kang Clan at 3 banal na emperador ang nawala. Isang napakalaking dagok kahit para sa Kang Clan. Sino ang babaeng iyon? Sa lahat ng kakaibang babae ng lahi ng tao, ang Ice Queen ang pinakakinatatakutan, ngunit tiyak na hindi siya ang Ice Queen. Napapikit ng mariin ang mga mata ni Prinsipe Habo at nagsalita. Narinig ito ng isang makapangyarihan sa templo at nagsabi, ang kapangyarihang ginagamit niya ay nagmula sa Yaoqi ng lahi ng tao. At ang pinakamalakas doon ay si banal na Emperador Yao. Ngunit ang kasalukuyan niyang lakas ay lampas na sa dating kakayahan ng isang banal na gulong ng emperador. Nagliit ang mga mata ni Prinsipe Habo, may masamang kislap, at nagsabi, hindi kailanman maipapantay ng mga plano ang biglaang pagbabago. Halos lahat ng nasa antas ng banal na gulong ng emperador ay abala sa masusing pag-eensayo, nagsisikap makatakas sa reinkarnasyon at makapasok sa antas ng emperador ng langit. Hindi dapat sila naaapektuhan ng mga bagay sa labas. Hindi ko akalain na lilito ang ganitong makapangyarihan sa digmaang ito. Mukhang mauuwi sa wala ang mga balak ng Kang Clan. Ang pagbagsak ng 3 banal na emperador ng Kang Clan ay nagpagulat sa buong digmaan, pati na rin kina Li Zhengdao at iba pa na pinipiga ng 10 emperador. Ngunit ang pagdating ng makapangyarihang tulad ni Yao ay isang malaking biyaya para sa alyansa ng Chanchuan Domain.
Tanging si banal na Emperador Yiyao lamang ang makakakontrol sa mahigit 10 banal na emperador ng Kang Clan. Hahaha, mukhang nasa panig natin ang Diyos. Mga kapatid, paano matatapos dito ang isang marangal na buhay? Lumaban tayong muli. Sa sandaling iyon, muling sumiklab ang super digmaan sa pagitan ng mga banal na emperador. Sa larangan ng digmaan, wala ng kalamangan ang Kang Clan, at posibleng mauwi pa sa kanilang pagkatalo. Ha 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 ha. Kang Jinglo, mukhang mauuwi sa wala ang pangarap ng inyong Kang Clan, ang paghahari sa lahi ng tao ay kailangang ipagpaliban pa. Sa pagbabagong ito, lumakas ang loob ni Li Zhengdao at ng kanyang mga kasama. Kahit nasa ilalim pa rin sila ng mabigat na presyon mula sa 10 emperador, alam nilang basta't magpapatuloy sila, ang tagumpay ay mapupunta rin sa kanila. Dumilim ang mukha ni Kang Jinglo at ng mga henyo ng 10 emperador. Ang paglitaw ni Yiyao ang tuluyang bumaliktad sa sitwasyon. Dapat sanay ngayong labanan ay maghahari na ang Kang Clan sa buong lahi ng tao. Ngunit ngayon, imposibleng maganap iyon. Kung nais nilang maging pinuno, wala silang magagawa kundi maghintay ng ibang araw. Bakit? Ako ba, si Kang Tianzan, ay hindi karapat-dapat na maging pinuno ng lahi ng tao? Bakit laging nasa panig nila ang Diyos ng kapalaran? Ang tuktok ng tagumpay ay halos maabot na niya, ngunit isang hakbang na lang ang kulang. Ngunit kahit gaano siya hindi makapapayag, malinaw na ang pangarap ng Kang Clan na mangibabaw sa lahi ng tao ay imposibleng makamtan ngayon. Ang pag-iral ni Yiyao, isang nakapangangilabot na banal na gulong ng emperador, ay sapat upang baguhin ang buong digmaan. Maliban na lang kung ang Kang Clan mismo ay magtataglay rin ng ganoong makapangyarihang nilalang tulad ni Yiyao. Subalit, kahit mayroon silang mga banal na gulong ng emperador, abala rin ang mga ito sa masidhing pagsasanay. Sa kasalukuyan, isa lang ang emperador ng langit ng Kang Clan. At higit pa, ang 3 emperador ng langit ng lahi ng tao ay hindi pinahihintulutang makialam sa digmaang ito. Kaya, tanging kapag mas marami pang emperador ng langit ang lilito mula sa Kang Clan saka lamang sila magkakaroon ng mas matatag na tinig sa loob ng lahi ng tao. Kabanata 2508. Ngunit kung nais ng angkan ng Kang Clan na magkaroon ng mas maraming makapangyarihang emperador ng langit, maaari lamang silang isilang mula sa mga nilalang na nasa antas ng banal na gulong na emperador. Dito, ang mga makapangyarihan ng Kang Clan na nasa banal na gulong na emperador ay halos hindi nakikialam sa digmaan, maliban na lang kung talagang kailangan sa laban na ito. Patuloy pa ring nagaganap ang nakakatakot na labanan sa mundong ito. Sa paglitaw ni Yiyao, nabaligtad ang sitwasyon. Muling nakipagsabayan ang mga makapangyarihan mula sa alyansa ng iba't ibang puwersa sa rehiyon ng Chanchuan laban sa mga makapangyarihan ng Kang Clan. Ang balanse ay unti-unti nang napunta sa panig ng mga puwersa ng Chanchuan Domain, maliban na lamang kung kusang umatras ang Kang Clan mula sa digmaang ito. Kung hindi, magiging napakahirap tapusin ang digmaan. At kahit matapos ito, siguradong matatapos na may matinding pagkalugi ang Kang Clan. Ngunit sa sandaling muling nagsagupaan ang mga makapangyarihan ng Chanchuan Domain at ang mga puwersa ng Kang Clan, biglang napakunot ang noo ng ninuno Qin Sheng, dahil sa oras na iyon, nakatanggap na siya ng balitang hindi galing sa larangan ng labanan. Lahat ng puwersa ng alyansa sa Chanchuan Domain ay kailangang umatras sa digmaan at isuko ang labang ito laban sa Kang Clan. Sa harap ng balitang ito, kahit pa nakaramdam ng kawalan ng magawa si Patriarch Qin Sheng, wala siyang magagawa kundi sundin ito. Lahat, bumalik sa Chanchuan Domain. Sa isang iglap, kumalat ang tinig ng Patriarch Qin Sheng sa loob ng daan-daang milya, at kahit ang nakakatakot na ingay ng digmaan ay hindi kayang tabunan ang kanyang tinig. Pagkarinig nito, napakunot ang noo ng mga makapangyarihan mula sa alyansa ng Chanchuan Region. Lahat, mas mahalaga ang pangkalahatang kalagayan. Napabuntong hininga si Patriarch Qin Sheng, at ang ibang makapangyarihan ng alyansa ay nagpakita ng ayaw maniwala at hindi pagsang-ayon sa kanilang mga mata. Sapagkat ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang ubusin ang puwersa ng Kang Clan. Umatras. Ngunit mas mahalaga pa rin ang pangkalahatang kalagayan kaysa sa pansariling interes. Alam ito ng mga makapangyarihan ng alyansa ng Chanchuan Region. Maaaring manalo sila sa digmaan, ngunit paano naman ang hinaharap? Kapag sinalakay ng 8 dakilang maharlikang angkan ng lahi ng halimaw ang lahi ng tao, magiging isang nakakatakot na kapahamakan ito. At bilang bahagi ng lahi ng tao, hindi rin makakatakas ang Kang Clan sa digmaang iyon. Ang digmaang sibil na ito na tumagal ng matagal, oras na upang tapusin na. Sa sandaling iyon, nang magsimulang mag-utos ang mga makapangyarihan ng alyansa sa Chanchuan Domain, unti-unting umatras ang mga mandirigma mula sa larangan ng labanan pabalik sa Chanchuan Domain, kasama na sina Li Zhengdao at iba pa.
Kahit hindi nila kayang tapatan ang 10 emperador na henyo, kung nais nilang umalis, magiging mahirap para sa 10 emperador na pigilan sila. Higit pa rito, nang makita ng Kang Clan na unti-unting umatras ang lahat ng puwersa ng Chanchuan Domain, hindi na rin sila sumugod para habulin pa. Kaibigang Dawis Tiyaw, mangyaring bumalik sa Chanchuan Domain kasama namin. Ngunit nanatiling malamig ang mga mata ni Hiyaw, tulad pa rin ng yelo. Bagamat hindi siya nasiyahan sa biglang pag-atras ng lahat ng puwersa ng Chanchuan Domain, alam niyang kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya magagawang harapin ng mag-isa ang buong hukbo ng Kang Clan. Nang makita ito, napuno ng matinding pagdududa ang mukhang puno ng pagkadismaya ni Kang Tianzan. Bakit biglang umatras ang alyansa ng Chanchuan Region na may malinaw na kalamangan sa laban? Ngunit ang sagot sa tanong na ito ay mananatiling misteryo sa ngayon. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Kang Tianzan sa pag-atras ng mga puwersa ng Chanchuan Domain. Sa katunayan, sa digmaang ito, dahado na ang Kang Clan. Sa sobrang lakas ni Hiyaw, siguradong marami pa siyang mapapatay na mga makapangyarihang banal na emperador ng Kang Clan. Sa makatuwid, ang pagtatapos ng digmaan ngayon ay may pakinabang din sa Kang Clan. Hindi nagtagal, tuluyan nang nawala ang lahat ng puwersa ng Chanchuan Domain, at ang malakas na ingay ng labanan na naghari sa mundo ay unti-unti ring naglaho. Gayunpaman, ang mga gumuho at nagbagsakang kabundukan, at ang mga lumubog na lupa, ay nagsilbing patunay na naganap nga rito ang isang napakalupit na labanan. Ano ba ang pinaplano ng mga taong iyon? Ganito na lang ba matatapos? Isang malamlam na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Prinsipe Heboki. Ang wakas ng digmaan ay napakalayo sa kanyang inaasahan. Kahit pa nagkaroon ng pagkalugi sa magkabilang panig, Kang Clan at alyansa ng Chanchuan Region, hindi pa rin ito sapat upang lubos na masira ang kanilang puwersa. Sa katunayan, ito pa mismo ang sitwasyong nais makita ni Prinsipe Heboki, ang parehong panig ay sugatan at hangina. Hindi ko ito maunawaan. Posible bang nais ng alyansa ng Chanchuan Region na bigyan ng pagkakataon ng Kang Clan na makabawi? Kung ganoon, anong mapapala nila? Tanong ng isang makapangyarihan mula sa templo na nakakunot ang noo. Kumalma si Prinsipe Habo, at malamig na nagsalita. Ano man ang dahilan, alamin nyo para sa akin. Ang kutob ko, hindi ito ganun ka-simple. Isang malaking biyayang makukuha na nila, ngunit bigla nilang isinuko, masyadong kainahinala. Matapos sabihin iyon, umalis si Prinsipe Heboki kasama ang mga makapangyarihan ng templo. Ang kinalabasan ng digmaang ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya. Panginoon, sa sandaling ito, nagtipon ng lahat ng makapangyarihan ng Kang Clan at ang 10 emperador na henyo sa tabi ni Kang Tianzan. Sa harap ng biglaang pag-atras ng alyansa ng Chanchuan Domain, sila man ay nagulumihanan. Alam nilang hawak na nila ang kalamangan, kaya't wala silang nakikitang kahit anong pakinabang para sa alyansa na umatras sa ganitong paraan. Kabanata 2509. Umatras sila pabalik sa Chanji Domain. Ang nakakatakot na digmaang ito ay hindi pala kasing simple ng inaakala ko. Kailan pa naging mabait at maawin ang malupit at walang pusong si Zog Prajna? Tiyak na may nakatago rito. Ngunit ngayon na lumitaw ang isang banal na gulong na emperador, kailangan nating maghanda ng maigi. Walang makakapidyo sa aking ambisyong sakupin ang buong lahi ng tao. Nagninangas ang mga matang puno ng paghahari ni Kang Tianzan. Sa pagkakataong ito, nagbago ang sitwasyon ng hindi inaasahan, dahilan upang hindi niya agad makamtan ang ambisyong maging pinuno ng buong lahi ng tao. Ngunit para kay Kang Tianzan, hindi niya basta isusuko iyon. Kahit pa mayroong isang banal na gulong na emperador, hindi ba't may ganoon din ang Kang Clan na nagbabantay? Siyempre, hindi kailanman papayag si Kang Tianzan na may hamarang sa kanyang landas. Ang pagdomina sa lahi ng tao ay isa lamang sa kanyang mga dakilang mithiin. Hay! Itong digmaan para sa paghahari ng lahi ng tao, kung hindi ito matatapos ngayon, hanggang kailan pa magpapatuloy? Ang tanong na iyan, walang makakasagot. Ngunit ang ganitong uri ng super digmaan na biglang nagtapos ng ganito, tiyak na may mabigat na dahilan. Hindi mga santo ang alyansa ng Chanchuan Domain. Hindi nila palalampasan ang ganitong magandang pagkakataon, maliban na lang kung may ibang puwersang nakialam. Sa mundong pinaghaharian ng mga super digmaan, nagsimulang lumabas ang mga casual na cultivador na kanina papalihim na nanunood. Hindi sila mahihina, karamihan ay mga banal na hari o mga kalahating banal. Habang tinitingnan nila ang winasak na larangan ng labanan, hindi lang sila napabuntong hininga, kundi napuno rin ng matinding pagdududa. Ano ang puwersang nakialam sa digmaang ito?
At sa pagtatapos ng super digmaan sa hangganan ng Chanchuan Domain at Chanji Domain, mabilis ding kumalat ang resulta sa lahat ng mga nakamasid. Walang inaasahan na ang Kang Clan, na halos mananalo na, ay nabaligtad ang sitwasyon dahil lamang sa paglitaw ni Yao, isang nakakatakot na nilalang. At walang nakaisip na ang Chanchuan Domain, na hawak na ang kalamangan, ay bigla na lamang tatalikod sa pagkakataong durugan ang Kang Clan. Tila ba nababalutan ng ulap ang lahat, at wala ni isa ang makapagbigay ng sagot. Ngunit ang pagtatapos ng digmaang ito ay nagdulot ng malaking pagyanig sa buong mundo ng tao. Lahat ay nag-uusap tungkol sa super digmaang ito. Sa ngayon, hindi pa nasasakop ng Kang Clan ang buong mundo ng tao. Kaya't malinaw na hindi pa ito nagtatapos. Ngunit kailan muling magsisimula ng panibagong digmaan ang Kang Clan? At sa panahong iyon, gaano karaming nakakatakot na makapangyarihan ang haharap sa mundo kapag lubusan na silang nakapaghanda. Ano man ang mangyari, ang desisyon ng Chanchuan Domain na isuko ang pagkakataong durugan ng Kang Clan ay nag-iwan ng malaking katanungan sa lahat. Bakit biglang umatras ang alyansa ng Chanchuan Domain? Ano nga ba ang totoong nakialam sa digmaang ito? Sa Chanchuan Domain, sa tirahan ng alyansa ng iba't ibang puwersa. Nang sandaling iyon, nagtipon ang lahat ng makapangyarihan at mga batang pinuno ng alyansa. Ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng kalamangan sa laban ay dahil lamang kay Yao. Kung wala siya, tiyak na napakalaki ng naging pinsala ng alyansa sa harap ng napakaraming banal na emperador ng Kang Clan. 2 banal na emperador, 4 na banal na hari, at 7 kalahating banal, ang pagkatalong ito ay napakalaki rin para sa atin. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga makapangyarihan. Ang alyansa ay hindi kasing tibay ng Kang Clan. Ang pagkawala ng isang banal na emperador ay isang sugat na hindi nagagaling, lalo pat 2 banal na emperador at 4 na banal na hari ang nawala sa kanila. Kasama rin si Zugbanro, Prajna, sa pulong na iyon, ngunit walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Alam niyang oras na makipagdigma sila sa Kang Clan, ang pagkawala at pagkatalo ay hindi na maiiwasan. Kung tutuusin, maaaring mas malaki pa ang magiging pinsala. Hindi maiiwasan ang digmaan na ito, kaya't hindi rin maiiwasan ang pagkawala. Sabi ni Zug Prajna. Ngunit, sa pagkakataong ito, kailangan nating isaalang-alang ang mas malaking larawan. Kapag pareho tayong naubos at sugatan, para lang tayong gumagawa ng kasal na kasuotan para isuot ng iba. Sa narinig na iyon, napagtanto ng lahat ng makapangyarihan ang katotohanan. Kung hindi dahil sa mas malaking layunin, hindi sana sila umatras mula sa digmaan sa ganitong oras. Mas malaking larawan. Ano ba talaga ang malaking larawang iyon na ikinatatakot ng lahat? Mas mahalaga pa ba iyon kaysa sa pagdurog sa Kang Clan? Sa oras na iyon, narinig ang malamig na tinig mula sa labas ng bulwagan. Hindi na kailangang tumingin pa ang mga nakaupo, alam na nila kung sino ang dumating, si Yao, ang babaeng ngayon ay nakakatakot na sa lahat. Pumasok si Yao sa bulwagan, at ang kanyang malamig na mga mata ay tila tumatagos sa bawat isa. Ang biglang pag-atres ng Chanchuan Domain ay nagdulot sa kanya ng galit. Halos nawasak ng Kang Clan ang buong Yaoqi, at ang nakaukit na galit na iyon ay maaari lamang niyang maibsan sa dugo ng mga makapangyarihan ng Kang Clan. Kaibigang Dawis Tiyaw, salamat sa iyong tulong sa pagkakataong ito. Ngunit, mayroon din kaming mga alalahanin na hindi maiiwasan. Para sa kinabukasan ng lahi ng tao, kailangan naming isuko ang pagkakataong ito, sabi ni Patriarch Qin Sheng na may mabigat na tinig. Rason. Malamig na sagot ni Yao, at tinitigan ang lahat ng makapangyarihan ng alyansa ng Chanchuan Domain. Lahi ng mga halimaw, sagot ni Zug Prajna habang nakatitig kay Yao. Sa digmaang sinimulan ng Kang Clan, napakaraming puwersa ng tao ang nawasak at ang lakas ng buong sangkatauhan ay labis nang naupos. Sa ngayon, napakahina na ng ating lahi, at napakaraming mga tigre at lobo ang lihim na nakamasid. Kapag sinimulan ng ibang lahi ang kanilang pananakop laban sa atin, paano makakalaban ang kasalukuyang kalagayan ng tao? Kabanata 2510. Sabi ni Yiching Tian. Kaibigang Dawis Tiyaw, ayon sa impormasyong natanggap namin, ang lahi ng mga halimaw ay nakatuon na ngayon sa lahi ng tao, at ang mga hukbo ng 8 maharlikang pamilya ay maaaring sumalakay anumang oras. Kung ipagpapatuloy pa natin ang labang ito, paano natin haharapin ang napipintong malawakang digmaan sa hinaharap? Nagpatuloy si Patriarch Qin Sheng. Higit pa roon, hindi lamang ang lahi ng halimaw ang dapat katakutin. Ang lahi ng mga demonyo na palaging may ambisyon, at maging ang lahi ng mga Diyos, ay lihim ding nag-iisip laban sa atin. Mahina na ang lahi ng tao ngayon. Sa anumang oras ay maaaring lumitaw ang isang digmaan na gugupo sa buong sangkatauhan.
Ang mga krisis na nagmumula sa dilim ang dapat nating isaalang-alang ngayon. Nang marinig ito, ang malamig na mga mata ni Yaw ay unti-unting lamambot, ngunit may bigat ding bumalot sa kanyang tingin. Kung hindi nabanggit ang mga bagay na iyon, hinding-hindi niya iisipin ang mga ito. Ngayon lang niya lubusang naunawaan ang kasalukuyang panganib na kinahaharap ng lahi ng tao. Kapag naganap ang pananakop, posibleng tuluyang mabura ang tao. Ang balitang ito, mula ba ito sa lahi ng mga halimaw? Tiningnan ni Iyaw ang mga makapangyarihang tao ng alyansa na naruroon. Dahil kababalik lang niya mula sa Yaozo, madali niyang nahinuha kung kanino galing ang balita, maliban na lang sa lalaking nagbure ng kanyang kawalang malay, kanino pa. Hindi sumagot ang sinuman. Bagamat hindi lihim na nasa Yaozo si Yehan, hindi pa dapat ito alam ng iba. Sa kasalukuyan, ang Kang Clan lamang ang may tiyak na kaalaman sa kinaroroonan ni Yehan. Siyempre, ang hindi alam ng lahat ay nakapunta rin si Yaw sa Yaozo, at doon ay nanirahan siya kasama si Yehan sa matagal na panahon na nagbunga ng hindi inaasahang pagiging malapit. Ngunit naisip niyo na ba kung bibitawan talaga ng Kang Clan ang digmaang ito? Tanong ni Yaw. Ang ambisyon ng Kang Clan ay sakupin ang buong sangkatauhan. Ang mga humaharang ay mga tinak lamang na dapat tanggalin. Kung hindi sila titigil, kahit pa ipagpaliban natin ang laban, babalik sila na mas handa at mas nakakatakot. Sabi ni Zhou Prajna, huwag kang mag-alala, matalino si Kang Tianzan. Kapag may taong kinaiinteresan siya, gagawa siya ng tamang desisyon. Walang pakinabang sa kanila ang ipagpatuloy ang hidwaan. Gumawa na ako ng hakbang na ikinagulat ni Kang Tianzan. Naniniwala akong sa huli ay mauunawaan niya. Ang dapat nating pagtuunan ngayon ay hindi kung paano labanan ang Kang Clan, kundi kung paano harapin ang paparating na krisis. Kapag dumating iyon, mas nakakatakot pa kaysa Kang Clan. Hindi napigil ang tumingin muli ni Iyaw kay Zhou Prajna. Sigurado ka ba na kaya niyang baguhin ang pasya ng Kang Clan kapag bumalik siya? Matatag na sagot ni Zhou Prajna. Oo, dahil maniniwala si Kang Tianzang sa kanya. Nakaramdam ng kuryosidad si Iyaw. Ang babaeng walang kakayahang espiritual na nasa harap niya, bakit ganoon ang tiwala kay Yehan? Nang unang lumabas ang pangalang Zhou Prajna sa lahi ng tao, halos naglaho na ang Yaochi dahil sa pagsalakay ng Kang Clan, at si Yaw man ay sugatan at nawawala. Hindi man lang narinig ang pangalang iyon. Ngunit ngayon, mula sa mga salita ni Zhou Prajna, dama ni Yaw na may malapit itong ugnayan kay Yehan. Maging ang alyansa ng Chanshuan ay tila nakikinig sa kanya. At hindi namamalayan, nagsimula ng kumirat ang damdamin ni Yaw, lalo na kapag may kinalaman sa ibang babae sa paligid ni Yehan. Masaya kang magtiwala, ngunit duda ako na magpapaliban ang Kang Clan. Ilang araw lang, tiyak na babalik sila para muling umatake. At alam kong sa tinatahak ng taong iyon, ngayon pa lang siya nakapasok sa Wildland. Aabutin siya ng 1 linggo bago makabalik. Sa tingin mo ba, maghihintay ng ganoon katagal ang Kang Clan? Nagulat ang lahat. Paano nalaman ni Yaw na nasa Yaozo si Yehan? Maliban sa matataas na pinuno, wala pang nakakaalam nito. Kahit ang Kang Clan, kinailangan pa ng panahon bago matunten ang kinaroroonan ni Yehan. Tanong ng Patriarch Qinsheng na may kaba. Kaibigang Dawis Tiyaw, paano mo nalaman ito? Malumanay na sagot ni Yaw. Hindi na iyon mahalaga. Ang tanong, paano ninyo hahadlangan ang Kang Clan habang wala pa ang hinihintay nyo? Kahit sabihin niyong mas mahalaga ang malaking larawan, sa paningin ng Kang Clan, wala silang pakialam doon. Sabi ni Zhou Prajna, ako ang gagawa ng paraan para antalahin si Kang Chanbo. Kaya hindi na dapat mag-alala ang kapatid na ito. Kapatid, napakunot ang noo ni Yaw sa salitang iyon. Muling nagsalita si Patriarch Qinsheng. Kaibigang Dawis Tiyaw, dahil alam mong nasa Yaozo siya, hindi na namin ito itatago. Sa loob ng 4 na araw, tiyak na makakabalik siya sa lahi ng tao. Sa ngayon, hindi na ang Kang Clan ang pangunahing bantayan natin. Ang Yao Clan ay kasing ambisyoso ng Demon Clan. Para sa kinabukasan ng lahi ng tao, kailangan nating isantibi ang personal na galit. Sandaling natahimik si Yao. Pagkaraan, tumalikod siya at lumabas ng bulwagan. Sino man ang labanan ninyo, bahagi ang Yaochi. At bago pa man tuluyang marinig ang kanyang tinig, naglaho na siya. Kailangan niyang bumalik agad sa Yaochi pala sa Tianshu region. Sa lakas niya ngayon, hindi mahirap buuin muli ang Yaochi. Ngunit sa oras na sumiklab ang malawakang pananakop, anumang puwersa ng tao ay nasa bingit ng panganib. Chanji Domain, tirahan ng Kang Clan. Matapos ang napakalaking labanan, umatras lahat ng puwersa ng Kang Clan dito upang maghanda para sa susunod na digmaan.
Isang nakakatakot na makapangyarihang Holy Wheel Emperor ang lumitaw sa panig ng alyansa ng Chanchuan Region, kaya't kailangan ng tangkla na maghanda ng husto.